Hello po. Good afternoon. I'm back again. I wish sana nandiyan na naman po kayo na makikinig sa akin. Salamat po ng madami doon sa mga nagse-send ng messages na magaganda. You inspire me a lot. Salamat din po doon sa mga sumunod sa akin nung last talk ko. And you feel good. Nagpapasalamat po ako ng marami at ibig sabihin po, something good is happening. Kahit napapagod po ako magsalita, at least may nangyayari po sa sinasabi ko. In the past few days, I'm still depressed. You know why? Hindi pa rin po nagbabago yung figure ng nagpa-positive. Sa halip po na bumaba, pataas pa po ng pataas. And that's really, really so bad. Doon sa mga regular listener ko, hello po sa inyo. Nakikita ko kayo dito sa screen. Thanks for watching. You're really inspiring me. Kayo nagpapangiti sa akin. Sabi ko nga po sa inyo, in the past few days, nasyasyak ako sa bilis ng akyat ng mga infected. As a doctor, expected ko na natataas. Pero, I'm still hoping na sana hindi ganun kadami ang maapektuhan. Pero sabi ko nga sa inyo last time, yung pong mga PUI, yun po ang susunod na magiging positive sa COVID. And it's really so frustrating, especially on my part, as a doctor, I feel helpless kasi hindi ako makatulong. Pero dito sa ginagawa ko ngayon, at least kahit papano, marami akong natuturuan kung paano ang gagawin. And I really appreciate it very much dun po sa mga nakikinig sa akin. Alam nyo ba, wala na po akong ginawa kundi mag-research tungkol dito sa kay Corona. And I was really so shocked. Marami po akong info na nag-gather na nagpapatotoo sa hinala ko. Yung pong coronavirus is the type of virus ng COVID-19 patient. Kaya lang katulad ng sinabi ko sa inyo na nakaraan, hindi po siya simpleng pneumonia lang. Iba po ang manifestation niya. Nung ni-research ko po, 2 strain po pala ang nakakabit sa coronavirus. Isang L-type at saka isang S-type. Yung pong S-type, yung po yung nagmamanifest from day 1 to day 7 or day 8. Doon po sa mga nakikinig, nagsisimula pa lang makinig, please, take down notes. Kasi, hindi ko po na kayo sasagutin pag nagtanong pa po kayo sa akin nang sinabi ko na po dito sa pagsasalita ko ngayon. Uulitin ko po. Doon po sa coronavirus, 2 strain po ang nandoon. Isang S-type at saka isang L-type. Yung S-type po, yun yung manifestation ng sakit from day 1 to day 7. Tapos po, yung L-type, yun po yung day 8 hanggang day 14. Pinag-aralan ko po yung 2 type na yon. Yung S-type po, yun yung pong hindi masyadong aggressive. Pero yung pong L-type, yun po ang medyo deadly. Lalo po't ang pasyente ay may sangasangang sakit. Tapos po, alam ko natutuwa ako kasi marami na po tayong testing na ginagawa ngayon. Kaya lang, just the same, wala pa rin pong intervention. Sana po, magkaroon ng intervention para hindi na po dumami.
discuss po natin yung coronavirus per se. Yung pong coronavirus, kung titingnan nyo, sa pag-analyze ko po, nagsimula po siya dun sa family ng colds. Yung pong colds, madali lang pong gamutin. Yung sipon na ordinary, madali lang pong gamutin. Kaya lang ho, ang nakakapagtaka dito, nagtataka po talaga ako. Bakit po hanggang ngayon, wala pa rin pong makuhang gamot ang mga matatalinong tao sa buong mundo? Ibig sabihin, I don't know if this is nature's rat. Kasi sa totoo lang po, 10 years ago, nagtataka na po ako, or 5 or 10 years ago, nagtataka na po ako, bakit po yung ubo, na dati tumatagal lang ng 3 araw, ngayon pong panahon na to, tumatagal na siya ng 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Ibig sabihin po, kung i-analyze ko, humihina po ang lungs ng pasyente. Kasi sa totoo lang po, in-analyze ko po lahat ng mga sinasabi ng lahat ng mga scientists. Isa lang po ang way para labanan po ang virus. And it is through the immune system. Ang problema po natin, masyado na pong compromise ang immune system natin. Dahil po sa lahat ng ginagawa natin sa katawan natin. Unang-una na po, yung pang-aabuso natin sa katawan natin. Alam nyo ba na ang normal na tulog is 6 to 8 hours a day? Pero karamihan ng pasyenteng nakikita ko, at least 4 hours lang po natutulog. Yung hindi nyo po pagtulog, it already affects the immune system. Hindi po kayo sisingilin yan ngayon, pero sooner or later, makakaramdam po kayo. Kaya nga po, sinasabi ko sa mga pasyente, kahit pagod na kayo sa pagtatrabaho, hindi nyo pa nanonotice, dapat pagod na kayo, dapat makatulog na kayo. Pero it seems, kabaligtaran ang nangyayari. Kahit pagod na kayo, hindi pa rin kayo makatulog na masarap. Kasi nga po, binabago nyo yung takbo ng katawan nyo. Katulad po nung mga mahilig pong mag-nightlife. Alam nyo ba na pag nagna-nightlife kayo, ang immune system nyo bag down? Kasi hindi kayo nakakatulog na masarap. Lahat po ng ang tulog ay very late at night, apektado po ang pagdumi niyan. Katulad nung nakaraan na sinasabi ko sa inyo, yung call of nature. Kailangan po, pag napapaihi kayo, umihi kayo. Pag napapadumi kayo, dumumi kayo. Hindi nyo po pwedeng baguhin ang takbo ng requirement ng katawan nyo. Kasi, hindi po natin ginawa ito. Ang gumawa po ng lahat ng ito ang Panginoon. Kaya nga sabi ko, lahat na nakakabit sa katawan natin, may purpose lahat ng Panginoon. And it seems na, sa nangyayari ngayon, sa nakikita ko, ang apektado is the immune system. Lahat po tayo dito may kasalanan. Hindi lang po isang tao. Lahat po tayo. Kasi sa nakikita ko, lahat ng affected, acidic po lahat. Kahit bali-baligtarin ko man po yung aking analysis dun sa mga sakit nila, lahat po sila acidic. Alam nyo kung bakit? Yan po ang resulta ng progress natin. Lahat po ng kinakain natin, hindi na normal. Katulad po noong nagsasalita ako noon, alam nyo ba na ang pagpipreheat ng pagkain is dapat 2 beses lang? Hindi siya pwede hong pinipreheat ng more than 3, 4, 5 times, 6 times, or 10 times. Ang ginagawa nyo, ipinapasok nyo na ipinapasok sa rep, labas, pasok. Namamatay po yung enzymes ng kinakain nyo. Lahat ng kinakain nyo, patay na po ang enzymes. Kasi lahat po yan, filtered na po ng preservative. At nakaka-alarm po kasi isipin nyo, ang pinagmulan lang po ng coronavirus is the family ng cold virus. Kung titingnan nyo ng panahon kanina, pag nagkasipon po tayo, papaligo lang natin at iinuman lang natin ng kalamansi or anything na maasim, wala na. Pero ngayon, iba na ho ang manifestation. Kaya katulad po nung 5 years ago na sinasabi ko, ang lagnat, mag-iiba yan within the next 5 to 10 years. Hindi po ako nagkamali. Ito na po yung sinasabi ko.
Nagkakatotoo na po. Sabi ko nga doon sa mga pasyente ko, you can ask some of my patients. Sinabi ko po ito dito sa stock ko, dito sa klinik ko. Na within the next 5 to 10 years, ang cancer is just like fever. Normal na po. Hindi na po siya remarkable. Normal na po. Kaya lang sabi ko nga, sa nangyayari ngayon sa atin, may purpose ang Panginoon. Lahat na nangyayari sa atin, may purpose ang Panginoon. Kasi dito sa nangyari na to, lahat parang tumigil ang mundo. Lahat ng ginagawa nating activity na stop. Kaya nga sabi ko, ang Panginoon is very powerful. Pag kumumpas siya, isang kumpas niya lang, lahat stop. Ngayon kahit mayayaman, I don't think iniisip pa rin nila ang pagkita ng pera at this point of time. Kasi at this point of time, natatakot sila na magkaroon ng coronavirus. Kasi alam niyo kung bakit? Hindi mo pwedeng tapatan ng milyon si corona na hindi ka papatay ni corona pag gusto kanyang patayin. And that's true. Sinasabi ko nga sa mga pasyente ko, kahit gaano kadami ang pera nyo, pag gusto na kayong kuhanin ng Panginoon, tapos na kwento nyo. Ganun lang kasimple yun. I don't know. Sabi ko nga, siguro yung pag-aabuso natin sa environment, malaking factor sa nangyayari sa buhay natin ngayon. And this is just an awakening para sa ating lahat. Dapat magising na tayo na kailangan nating ingatan itong isang lugar na ating tinitirhan. Kasi marami ng factor ang inaabuso natin. Lalong-lalo na po ang kalikasan. Kasi imagine niyo as a doctor, ang pinagmulan nitong sakit na to, simpleng sipon lang, family niya ha? Pero bakit hindi makuha ang gamot na dapat makagamot sa sakit na to? Alam niyo kung bakit? Hindi pa inaalaw ng Panginoon. Maybe because we need to learn from our mistakes. Pero ako, I'm praying so hard na sana pagkalooban ako ng Panginoon ng more knowledge para makatulong ako para ma-stop ito. Kasi sa pinag-aralan ko, pinaka-importante po talaga ang immune system. Kasi pag nag-bag down ng immune system nyo, tapos na po ang kwento nyo. Kasi wala kayong panlaban eh. Kung alam nyo lang kung paano tumatakbo ang immune system sa katawan natin, ang galing-galing po talaga. Magaling po ang pagkakagawa sa atin ng Panginoon. Alam nyo ba na pag may pathogen sa katawan natin, lumalabas na kagad yung army natin para protektahan tayo? Kaya lang masyadong maraming matatalino. Marami silang naiimbento na ina-alter po ang takbo ng immune system natin. Hindi nila ini-encourage yung natural healing. Ako, in my past 26 years of practice, ini-encourage ko po ang natural healing. Kasi, wala naman hong gamot na hindi nanggaling sa nature. Kung pag-aaralan nyo, lahat po ng gamot nanggaling sa nature. May kasabihan nga po tayo na, let thy medicine be thy foods and let thy food be thy medicine. Naniniwala po ako doon. Isa ako sa naniniwala doon, kaya pinapractice ko po ito hanggang ngayon. Alam niyo po ba kung bakit binabawal ang paracetamol kapag nilalagnat ang pasyente na may COVID sa ibang bansa? It's because yung pong heat na pinoproduce ng lagnat natin, yung po ang lumalaban sa corona para mamatay po siya. Kasi hindi po ina-appreciate ng virus ang environment na warm. Mas gusto niya po yung environment na malamig. Kaya nga po, nagpro-prosper siya, nagpro-proliferate siya eh. Kaya nga sa ibang bansa, mas nagpro-proliferate ang corona. Dito sa atin sa Pilipinas, nagpapasalamat ako nung sumapit na ang summer. Pero kaya lang, nagtataka ako bakit marami pa rin ang naaapektuhan. Alam niyo kung bakit? Masyado po kasing matigas ang ulo ng mga tao. Pag sinabi po na wag lumabas, labas pa rin ang labas. Ang corona po, hindi maita-transfer kung wala siyang pagta-transferan. Kaya nga po, wag matitigas ang ulo nyo. Dapat ho, sumunod kayo. Kasi pag hindi kayo sumunod, kapag mahina ang immune system nyo, back down kayo. In just a matter of 1 week, patay ang pasyente.
Mabuti pa nga ang cancer Napapaprolong ko ng 1 year, 2 years, 3 years. Ang corona, hindi po kayang gawin yon. Kasi alam niyo kung bakit? Ang tinatamaan po ang lungs. Ang lungs po ang nagpro-provide ng oxygen. Papunta sa heart, papunta sa brain. Pag nawalan po tayo ng oxygen, tapos po ang kwento natin. Hindi po ako galit. This is normal me. Mamaya po, i-discuss ko po yung iba pang gusto kong i-suggest na gawin nyo para lumakas ang immune system nyo. Noong nakaraan, di-discuss ko po, sabi ko sa inyo, yung mga may sakit na diabetes, hypertensive, dapat po, umiwas kayo. Huwag kayong labas ng labas. Kasi yung mga may chronic kidney failure, chronic kidney disease, fatty liver, at saka hypertensive, yun po ang mga tinatamaan. Kasi yung receptor po nila, yun ang pinipiling receptor ng coronavirus. At alaman ko rin po na kapag umiinom po kayo ng mga ACE inhibitors, drug, yung sinabi ko po noong nakaraan na nagtatapos sa TAN at saka nagtatapos sa PRIL. Sad to say, pero you have to know this. Kapag umiinom po kayo ng mga gamot na yon na nagtatapos doon, mas marami pong doorway ang binubuksan niya para sa corona. When we say mas maraming doorway, kung yung wala pong sakit, isang pinto lang binubuksan niya. Pag meron po kayong underlying sickness, katulad ng binanggit ko, mas marami po siyang pintuan na bubuksan. Kung marami siyang pintuan na bubuksan, ibig sabihin, mas mabilis na magbabag down ang katawan nyo kasi marami siyang cells na i-infect. And surely, tatamaan po kayo. At in the long run, magiging severe at mamamatay po tayo. Kaya po doon sa may mga diabetes, may mga hypertension, dapat po as much as possible, you try to stay at home. Pero hindi ko po sinasabing tanggalin nyo po yung gamot na iniinom nyo kasi hindi ko po kayo monitor. Hindi ko po alam kung gaano kataas ang BP nyo. Hindi ko rin po alam kung anong organs nyo pang affected because of your condition. Kaya kung magagawa nyo, i-monitor nyo po ang diet nyo. Kasi sabi ko nga sa inyo noong nakaraan, di ba? Ang dugo ng diabetic at saka dugo po ng hypertensive ay parehong malapot. Kaya kung malapot po yan, ang gagawin nyo, dapat po lumabnaw yan. Kaya lang ang problema natin, sa panahon ngayon, lahat po ng kinakain natin halos, nagpapalapot ng dugo. And that's very bad. Kasi kapag may sakit kayo, at malapot ang dugo nyo, ang oxygen level sa katawan nyo masyadong mababa. Nagko-contribute pa po dyan yung environment natin. Kasi, sabi ko nga sa inyo noong nakaraan, marami akong pasyenteng nakakaramdam ng pagkahapo. You know why? Because yung oxygen level sa surroundings natin hindi na ganun kataas. Because, masyado na po ang pollution. Kung dito sa Laguna, may nakakaramdam yung mga pasyente ko ng ganon, what more sa ibang lugar na masyadong marami ang sasakyan and masyadong advanced, katulad ng Makati and Manila. Kaya ina-expect ko, yung dami ng tao na apektuhan sa Manila and in other places, ibig sabihin po nun, yung hangin nila hindi na po ganun kaganda. And I know, with this kind of situation that we are facing right now, isa po itong sign ng Panginoon na dapat talagang i-reduce na natin. Kasi pag wala po tayong gagawin, baka in the next 5 to 10 years, tama yung sinasabi ng isa, babalik na naman po si Corona. Kung ako tatanungin nyo, ayoko nang bumalik si Corona kapag lumabas po yung gamot na makakamatay sa kanya. Kasi baka mamaya in the next 5 to 10 years, mag-mutate na naman po siya ng ibang klase na naman. Mabuti po sana kung the same klase pa rin ang coronavirus na nahaharapin natin in the next 5 to 10 years. E paano po kung hindi na ganong klase ang haharapin natin? Eh di mas maraming mamamatay? And that's bad. Alam niyo, tinuturuan tayo ng Panginoon na ng leksyon eh.
Kaya we have to learn from these mistakes. Doon po sa may mga diabetes at saka hypertension at saka mga underlying na sakit, nilalahat ko kayo, iwasan nyo po ang kumain ng lahat ng junk foods. Tapos po, lahat po ng made of refined flour. Kahit po tanong nyo kung sino man ang pasyente ko dito na ginagamot ko at nagpo-program sa akin, lahat po yan binabawalan kong kumain ng made of refined flour. Kasama na po ang bread, kasama na po ang pasta, kasama na po ang cakes, cookies, you name it. Binabawal ko po. Alam nyo kung bakit? Kasi nagkukos po siya ng acidity. And acidity is not good in the system. Sabi ko nga sa inyo noong nakaraan, kung lahat ng tao sa Pilipinas, sa mundo, alkaline, hindi po ganun kadami ang mamamatay. Kaya lang ang problema, lahat po ng tao nilalahat ko. Lahat alkaline, sad to say. Kasi sa dami po ng pasyenteng na-encounter ko, siguro mabibilang po sa daliri ko ang pasyente na alkaline. Karamihan po ng pasyente na na-encounter ko na alkaline, alam nyo kung sino? Yung mga tao sa sinauna. Kasi mahilig po silang kumain ng gulay. Mahilig po silang kumain ng isda. Pero yung mga panahon ngayon, yung mga millennials, hindi po nila gustong kumain ng gulay, hindi po nila gusto kumain ng prutas. Ang gusto nila kainin, karne. And that's bad. Kasi sabi ko nga sa inyo, walang fiber ang karne. And fiber is the most important thing na kailangan po ng gut natin para mag-improve yung ating immune system. Tapos po, katulad din ng sinabi ko noong nakaraan, doon po sa may mga sakit na hindi ko pinalalabas. Dagdagan nyo po ang tubig nyo sa katawan. Drink more water. At least 3 to 4 liters of water a day is good. Huwag po kayong iinom ng isang basong tubig lang. Parang awa nyo na. Kasi ang liver nyo, bago tumakbo, 1.5. Ang kidney nyo, 1.5. Ang puso nyo, 1.5. How many liters is that? Kung hindi kayo iinom ng tubig, paanong tatakbo ng maayos ang liver at kidney nyo? Tandaan nyo, sinabi ko noong nakaraan, ang liver magkakonect sa puso. Ang kidney magkakonect sa lungs. Kaya pag nagre-regenerate ako ng system ng pasyente, yung 4 na major organs po na yan ang ginagalaw ko. Kasi yan po ang responsible. Pansinin nyo, lahat kayo na mahilig kumain ng tinapay, karne. Meron po kayong tinatawag ko na constipation. Hindi po lahat ng tao na dumudumi, nailalabas po lahat. Pag dumudumi kayo, at pag dumumi kayo na wala na kayong nararamdamang bigat sa kataas sa tiyan nyo, and then, pag umiri kayo na ilalabas nyo lahat, that's good. Pero kapag umiiri kayo, at feel nyo parang may lalabas pa, pero wala nang lumalabas, isa pa rin ang ibig sabihin nun, you are highly constipated. Ibig sabihin, hindi po lahat ng dinudumi nyo na ilalabas nyo. Paano pong nangyayari yon? Because of the foods that you eat. Di ba sabi ko sa inyo na nakaraan, ang pork bago ma-fully digest, 12 days. Ang beef at saka ang seafoods bago ma-fully digest, 14 days. Kung ganun katagal ang takbo bago nyo mailabas yung kinakain nyo, what will happen to your system? This is the reason why kung bakit maraming pasyente ang nagkakaroon ng cancer. Do you know that cancer is toxic overload? Tapos po, as much as you can, lahat po ng matatamis, parang awa nyo na, huwag nyo ipatronize. Kasi the more sweets ang kainin nyo, the more acidic your system will be. And that's bad. Pansinin nyo, pag mahilig kayo sa matamis, mas marami kayong kinakain. Wala po ako nakitang pasyente na mahilig sa matamis na kumain lang ng konting matamis. Lahat po yan, kumakain ng madami. And then, as much as possible, pagkagising nyo sa umaga, you try to drink more water. 2 baso ng lukewarm water, not cold water. Kasi ang cold water, binabawal ko po. Dahil ang bituka po natin, ang dapat niya ma-receive sa umaga is warm for the liver to start functioning.
Kasi kung hindi po warm ang matatanggap niyan, tiyak, hindi siya gagalaw. Wala siyang signal. Yung tinatawag ko na signaling molecule, wala siya nun. Kaya pababayaan niya lang na pasok ng pasok sa katawan nyo. Hindi siya magpa-process. Kaya karamihan ng mga pasyente ngayon, acidic, ang unang-unang mapapansin, bloated ang tiyan. Katulad ng sinabi ko na nakaraan, walang kabusugan. Pag wala po kayong kabusugan, ibig sabihin, acidic kayo. Kasi katulad ko po, diabetic ako. Pero my sugar are normal, my tests are all normal. Alam niyo kung bakit? Sinusunod ko lang yung sinasabi ko. And I don't drink any synthetic meds. Kasi pag umiinom po kayo ng synthetic meds, ina-alter nyo na naman po ang takbo ng immune system nyo. Katulad nga po ng sinabi ko noong nakaraang linggo, yung pong katawan natin maganda ang pagkakadesign ng Panginoon. Alam nyo ba na yung ating bituka, ang ating mini butika? Kasi nung panahon kanina kung matatandaan nyo, hindi naman ganun kadami ang may cancer. Hindi naman ganun kadami ang dinadialysis. Hindi naman ganun kadami ang diabetic. Pero pagdating nitong 19th and 20th century, sangkatutak po. Naglilipa na po lahat. Way back before 10 years ago, hindi pa po ganun kadami ang may cancer. Kaya pag may dinadalang pasyente sa akin na may cancer, ang sinasabi ko po, ha? Ano nangyari? What happened? Naa-amaze ako pag may cancer. Pero ngayon, pag may dinadalang sa akin na may cancer, ang tanong ko na lang, ano pong stage? Parang normal na. It's because, normal na nga yung cancer ngayon sa panahon natin. Pero 10 years ago, it's not normal. You know it's normal? It's because of the foods that you eat. Hindi pa naman po huli eh. Kaya ine-educate ko po kayo. You try to eat healthy foods. Basta't iwasan nyo lang po ang lahat ng matatamis. Kasi pansinin nyo ngayon, yung pong leche plan, dinadagdagan na po ng ube. May mga variations na sila na very nice sana. Kaya lang ang problema, the effect in the system is bad. Isipin nyo, pagsamahin ng ube at pagsamahin ang leche plan, gaano kadaming sugar po ang maa-absorb nyo doon sa dalawa na yon. Sa leche plan pa nga lang po, madami na eh. Eh what more pag dinagdagan nyo pa ng ube? Kaya hindi po ako natutuwa as a doctor. Alam niyo, hindi ako natutuwa pag marami akong chinecheck na pasyente. Kasi alam ko, marami na naman ang nagkakasakit. Doon po sa mga asymptomatic, doon po sa mga walang nararamdaman, ni-research ko po ito. And alam nyo kung ano na-found out ko? Yung pong immune system natin, napapababa niya yung flexibility or yung galing ng ating immune system to identify the pathogens na pumapasok sa katawan natin. And that's very, amazing Imagine niyo, sabi ko sa inyo, di ba, walang buhay ang virus. Paano niyang nagagawa na pahinain yung antibody natin para hindi ma-identify? Because of what we are taking. Kino-compromise na po kasi natin ang ating immune system. Kaya nga po, nung panahon kanina, nung nag-start pa lang akong maggamot, nung nauuso-uso pa lang po ang steroid, at saka po yung mga para sa immune system na gamot, hindi na po ako naniniwala eh. Alam niyo kung bakit? Kasi ang paniwala ko, binabago ng gamot na yan ang natural na takbo ng katawan ng tao. Kaya po, doon sa mga sinabi ko na diabetic, hypertensive, kidney, heart, may mga sakit na dapat po wag lumabas. Yung pong may mga autoimmune disease. Tapos po, yung may mga replacement ng heart, replacement ng kidney. Kailangan po wag kayong lumabas. Kasi candidate din po kayo sa hinahanap ni Corona. Kasi yung lahat po ng mahina ang immune system na nagkaroon na ng operation because of that, yun po ang mga candidate na magkaroon ng severe
manifestation ng coronavirus. Tapos, may tip po ako sa inyo. Di ba sabi ko sa inyo kanina, you need to drink more water kasi bawat organ natin requires water. Kailangan nyo po, fully hydrated kayo sa panahon na to. Para yung takbo ng lungs nyo, liver nyo, kidney nyo maganda. Kapag fully hydrated po kayo, isang mapapansin nyo, ang kulay po ng ihi nyo is clear. Pero dun po sa mga umiihi na ang kulay ng ihi is dark yellow and orange, ma-alarm kayo. Ibig sabihin, you're not drinking enough water. And that's bad. Kailangan nyo pong uminom ng maraming tubig para po mag-function yung organ nyo sa katawan. Kasi pag hindi po mag-function yan, di ba sabi ko sa inyo nung nakaraan, hindi rin po gagana ng magandang immune system nyo. Kasi sabi ko na nga po sa inyo, bawat isa sa atin, iba't iba po ang metabolism. Hindi po tayo pare-parehas. Alam nyo, palagay ko wala pa po silang, maraming pasyente ang gumagaling. I agree. Pero bakit until now, wala pa rin po silang makuhang gamot para dyan? Isa lang po ang analysis ko dyan. Yung mga nagdo-donate ng blood plasma na dapat kuhanan ng antibodies, hindi pa rin po sapat ang nakukuha nilang information. Kaya wala po silang napoproduce na vaccine para doon. Ibig sabihin yung mga tapos may narinig po akong balita na bumabalik po ang corona kapag gumaling na. Tinignan ko po yung possibility doon and that might be true. You know why? Kasi pag ginagamitan po ng paracetamol ang pasyente at pinabababa nyo ang fever, ang virus po nagiging dormant lang. And then, until such time, mag-proliferate na naman po siya. Kaya dapat po, totally mapatay. Yun po yung parating sinasabi ko pag nagagamot ako sa pasyente ko. Ang ginagamot ko is the root cause. Kasi pag ginamot mo yung root cause, lahat ng sanga-sangang sakit niyan mawawala. Pero kapag ang gagamutin mo lang yung symptoms, yung isa lang ang magagamot mo. Pero yung pinakaugat, hindi mo mapapatay. Kaya ang dapat pong gawin is, dapat gamutin yung pinagmumula ng problema. And as I can see it further, sa nakikita ko ngayon, ang dapat po talagang i-enhance is the immune system ng pasyente para po malabanan si corona. Kasi kung hindi po natin lalabanan yan, dun sa gagawin natin, wala pa pong natutuklas ang gamot. And according to them, pag lumabas daw po ang vaccine, it will take a year bago gamitin sa tao. Hindi tayo pwedeng umabot ng ganong katagal. Kaya po, dapat let's all pray na sana po tumalab po itong mga sinasabi ko sa inyo. And start from now, dapat matuto po kayong mag-enhance ng immune system nyo. Hindi naman po ganun kahirap i-enhance ang immune system natin. Madali lang po i-enhance. Kaya lang po, pag wala po kayong alam, hindi nyo talaga magagawang i-enhance yung immune system nyo. Doon po sa nagtatanong ko anong dapat gawin sa PUI tsaka sa PUM, hindi ko pa rin po babawiin ang sinasabi ko. Dapat po ihiwalay ang PUM tsaka PUI and then pati yung COVID patient. Kasi iba-iba na po ang stages ng sakit ng bawat isa na yan. Kasi pag hindi ko gumalaw ang government natin na magkaroon ng intervention, yung pong PUI within the next 7 to 14 days, yung pong magiging COVID patient na naman. Kaya sana po makagawa sila ng intervention. Okay, I've written some of the ways kung paano nyo po i-increase ang immune system nyo. Unang-una po, you have to sleep at least 6 to 8 hours a day.
Ang best time ng pagtulog, sabi ko nga sa inyo, is between 8 and 9. Tapos po, bawas lahat po ng kain ng sugary foods. And then, avoid nyo po ang lahat ng alcohol. Alam nyo po ba na sa research na ginawa ng UK Journal, lumalabas po na ang severely affected sa coronavirus is the male population? I do some research and I must agree with them. You know why? Kasi po, karamihan ng lalaki umiinom ng alak, naninigarilyo. These two factors are really alarming. Noon pa sinasabi ko na ang alak po at saka sigarilyo nagpapahina po ng immune system natin. Kaya po karamihan ng mga tinatablan ng sakit na ito, yung pong age na 50 pataas. Pero nagugulat po ako ngayon may mga lumalabas na po na ang age is 20, 21, 22, 23, 24, 25. Kapag tiningnan ko po, ito yung mga millennial age. Ito po yung mahilig kumain ng mga chichirya. Ito po yung mahilig sa nightlife. Ito po yung mahilig sa gimmick. Kung ako tatanungin nyo, matakot kayo kay corona. Kasi kapag ganyan po ang ginagawa nyo, ibig sabihin, pinalalapit nyo siya ng pinalalapit sa kanya. Pinapalapit nyo ang sarili nyo sa kanya. Ang purpose po nating lahat, ayaw natin kay corona. Tapos po, you have to avoid drinking coffee. Pwede po kayong uminom ng rice coffee. O kaya yung kaping barako or brewed coffee, ina-allowed ko yon. Kasi yun po yung mga coffee na nung panahon kani-kanina. Bakit nung panahon kani-kanina walang corona? Tapos po, ang pinaka-importante is magpaaraw po kayo sa sikat ng araw, araw-araw. Kailangan nyo pong magpaaraw. At least 15 to 30 minutes. Kasi yun po ang pinagmumula ng vitamin D3. And then, hayaan nyo po na matouch ng sunlight yung balat nyo. Kasi pag natouch po ng sunlight yan, that's the only time na magpuproduce kayo ng vitamin D3. Hindi po bibili ng vitamin D3. Magpapasikat lang po kayo sa init ng araw. And vitamin D3 helps sa respiratory system po natin. Ini-improve niya po yung alveoli. Yung alveoli po, yun yung pinapasukan ng oxygen na parang balon. Pag pumasok, mag-explode na gano'n, tsaka magre-release ng oxygen. Kailangan nyo po yun. And then try to do some exercise in the morning or in the evening if you can. Alam nyo ba kung ano ang exercise na maganda? Yung pong stationary walking. Pwede po yon. Yung pong trampoline. Yung tumatalon-talon. Or sa simpleng term sa Tagalog, yung nagluluksong lubid. That's good. Kasi nag-e-enhance po yan ng spleen. Kung ine-enhance po niya ng spleen, maganda po yon. Tapos kung magagawa niyo po, maligo kayo 2 beses sa isang araw. Huwag po kayo maligo ng 1 beses lang. And then when you take a bath, maligo po kayo ng tubig na may asin. As I said before, drink more water, at least 3 to 4 liters of water a day. Kung magagawa nyo. People who are using their mental faculties in their line of work, dapat po at least 6 liters of water a day. Hindi po kayo pwedeng uminom ng 1 basong tubig lang. Kailangan nyo po maraming tubig ang gamitin nyo at inumin kapag ginagamit nyo po ang utak nyo sa line of work nyo. Kasi 70% po ng brain natin requires water. Uminom po kayo ng uminom ng tubig. And then, eat healthy foods. Ang luto po, boiled, broiled, grilled, steam. 4 lang. Tapos po, practice drinking lemon water in the morning. Pero this is good news. Yung pong pag-inom ng apple cider vinegar with lukewarm water is very good. Kasi po, nag-i-induce siya ng thermogenesis sa katawan natin. Ibig sabihin po ng thermogenesis, pinagpapawisan kayo pag uminom kayo ng apple cider with vinegar.
Itunuro ko na po noong nakaraan kung paano pag-inom. Sa isang basong tubig, 2 kutsara ng apple cider. Tapos maligamgam po yung tubig. Hindi malamig. Kailangan po maligamgam na tubig ang gamitin nyo. Tapos po, these are the supplements that you need to take. Vitamin A, 5,000 to 10,000 IU. Vitamin C, 1,500 to 2,000 IU. Pag medyo may sakit na po, 4,000 milligrams na po. Hindi pala ayot, 4,000 milligrams. Tapos po, vitamin D, 1,200 IU. Magnesium, 500 milligrams. Zinc, 100 milligrams. Ito lang pong sinabi ko, 2, 4, 5, it's okay. Para may panlaban na po kayo kay corona. At ang isa pa pong maganda na ituturo kong panibago sa inyo, para mag-improve po ang immune system nyo, is do the contrast bathing. Pag sinabi kong contrast bathing, dito sa Laguna, ang tubig po natin dito, swerte tayo, maligamgam na. Mainit po, maligo po kayo na mainit, and then ang ibanlaw niya po malamig. Kasi pag nagkakaroon po ng change ng temperature yung katawan natin, that's the only time na na-activate po ang immune system natin. Isa po ito sa ginagawa doon sa isang bansa na nakita ko. Ang mga tao, naliligo po sila nagdidip sila sa mainit na tubig, and then magbabanlaw sila sa malamig na tubig. And when I do my research, it proved to be effective kasi kapag ang katawan po natin nagbabago ang temperature, that's the only time na nabubuhay po ang immune system natin, especially the antibodies. Practicein nyo po ang maligo ng ganun ngayon. Start ngayon. Pero lagyan nyo po ng asin. At least po mga 15 minutes. That's my advice. Nowadays po, marami nagtatanong sa akin. Sabi nga nila, Doc, maraming pasyente ang naapektuhan because of what is happening right now. I agree. Kasi wala naman ng tao ngayon na hindi natatakot. Lahat ng tao ngayon natatakot. Dahil doon sa epekto ng corona. And ang advice ko po is, dapat po nag-uusap-usap po kayo sa family. Kasi pag nag-uusap-usap po kayo, that's one way of releasing your stress or releasing your fears. Everyday po dapat may kinakausap kayo. Huwag nyo lang po kakausapin mag-isa yung sarili nyo, and that's bad. Kailangan po may kinakausap kayo. Kasi kapag nakikipag-usap po kayo, kahit po sa telepono lang at nakikipag-interact kayo, tumatawa kayo, that's good. Maganda po yon. Practicein nyo po ang ganon. Kasi karamihan ng mga pasyente ngayon, ina-expect ko po, after this pandemic, marami pong pasyente magkakaroon ng anxiety, nervous tension, depression, and other psychological problem. Kasi imagine niyo, yung quarantine natin for 14 days. Matagal po yon. Lalo na po sa isang tao na sanay na pong gumagalaw at lumalabas araw-araw. Pero kaya lang wala po tayong choice. At this point of time, hindi po tayo pwedeng lumabas. Kailangan po ingatan nyo yung sarili nyo. Kasi wala pong sinisino si corona. Whether you are rich or poor, parehas lang po yan. Parehas pong susceptible kayo. At kapag hindi kayo nakinig, you will surely die. Kapag mahina immune system nyo. And then sabi ko kanina, try to listen. Makinig po kayo sa mga music ng nature. Total, nasa bahay po kayo ngayon. Try to listen sa music ng nature. Lagaslas ng tubig, tunog ng ibon, tunog ng bamboo. In my 26 years, I have proven all these things na effective. And I'm suggesting it to all of you.
Marirelax po talaga kayo. Kailangan nyo pong gawin ito kasi wala tayong choice. Hindi naman po kayo pwedeng lumabas para maglibang. Ang isa pa nga po palang tinatamaan at mabilis din po ang receptor ng corona, yung pong mga malalaki po ang katawan. Sad to say. Kasi po, lahat po ng mataas ang body mass index than the regular na dapat kailangan ng katawan nila are also affected. You know why? Because their immune system is already compromised din. Kasi hindi po kayo tataba kung ang immune system nyo is still okay. Pero kahit na anong gawin nyo, at tumataba kayo at lumalaki kayo, ibig sabihin po niyan, immune system nyo rin po ang apektado. Kaya lahat po ng ang weight is above the normal, dapat po iwasan nyo rin pong lumabas. Kasi hindi po maganda yung receptor nyo kay corona. Isa rin po kayo sa hinahanap ni corona. And that's very, very bad. Magaling si corona maghanap. Pero alam nyo, natutuwa ako kasi hindi po siya airborne. Ang mode of transmission niya, uulitin ko po, droplet lang po. Hindi po siya airborne. Kasi kung airborne po siya, wipe out na po tayo lahat. And we should still be thankful sa Panginoon. Kasi sa ginagawa niyang lessons learned natin, hindi niya po tayo gustong ubusing lahat. Gusto niya pa rin pong matuto tayo ng leksyon doon sa mga ginagawa natin. Kasi kung di po tayo matututo ng leksyon dito sa nangyayari na to, wala pong mangyayari. Mawa-wipe out po at mawa-wipe out tayo. Akala ko nga nung una, yung nangyayaring ito, palabas lang sa TV eh. Pero this is real events. At nakakatakot. Pero ako hindi ako natatakot kasi alam ko ang Panginoon nandiyan dyan lang sa tabi. At ginaguide niya tayong lahat. And I believe na lahat ng nangyayaring ito matatapos din to in due time. And sana we should pray, lahat tayo magdasal tayo na matapos na to. Kasi katulad ko, I'm not young anymore. I must admit. Pero may mga anak ako at may mga apo pa po ako. And I wanted to see them grow. Ganun din ba po naman siguro sa inyong lahat? Kaya sana po, let's try to work as one. Hindi lang po isa. Hindi lang po dalawa. Lahat po tayo, cluster. Kasi the more we cooperate with the government, the better things will happen. Hindi po tayo makukulong panghabang buhay sa bahay natin. Kaya lang, kapag hindi po tayo gumalaw at hindi tayo nakipag-cooperate, sabi ko nga kanina sa inyo, ang transfer ng virus masyadong mabilis. Hindi ko pa po na-explain kanina, yung sinasabi ko pong mga maraming doorway ang dinadaanan ng coronavirus, yun po ang classified as spreader. Mas marami po siyang nahahawahan. Kasi nga, mas marami siyang doorway na ino-open sa isang tao. Doon sa normal po na tao, isang pinto lang ang binubuksan niya. Pero doon po sa, in-explain ko kasi sa inyo kanina, marami siyang binubuksan na pintuan para sa corona. Kaya mas mabilis niya pong nakukonsume ang cells. Kaya ang pasyente, namamatay ng mas mabilis. Kung classified po kayo sa spreader, you try to stay at home para hindi niya po kayo matagpuan. Kasi ang hinahanap ni corona, yung mga katulad nyo na mabilis mag-spread ng virus. Kasi pag ang host immune po sa coronavirus, lahat po tayo pwedeng lumabas. Kaya lang ang problema, karamihan ng tao ngayon sa nakikita ko, lahat po tayo susceptible. Kasi lahat po tayo acidic. Kung lahat po tayo mataas ang immune system at immune sa coronavirus,
Lahat po tayo pwede lumabas. Kaya lang ang problema, hindi po tayo lahat ganon. And I must admit, yung mga tao na sinauna, ang problema ko po, hindi po sila malakas uminom ng tubig. Basta ang sinasabi ko sa inyo, uulitin ko pa ulit-ulit, uminom kayo ng tubig. Malaking faktor ang ginagampanan ng tubig sa mga nangyayari sa atin ngayon. Kasi pag hindi nyo po ginawa yan, magkakasakit at magkakasakit po talaga kayo. Kaya, let's try to cooperate. Ano po? I hope sooner matuklasan ko na po yung aking hinahanap na kasagutan. Sana dun po sa mga nakikinig, na mga government official, sana po magbigay kayo ng intervention para yung pong mga pasyente na PUI at saka PUM, mapagaling na po natin bago pa po mag-escalate to COVID patient na po. Kasi pag nawala po ang PUI at saka PUM, automatic po mawawala po ang COVID patient. Kaya lang po, hanggat tumataas ang bilang ng PUI at saka PUM, automatic po yan. Hindi po matatapos ang COVID patient. Kasi may lilipatan at may lilipatan po siya. Kaya sana po, yung governor po natin dito, magtayo po siya ng facility para doon po i-house yung mga PUI at saka PUM. Kasi sinabi ko nga po sa inyo noong nakaraan, nagdi-deplete na po ang mga doktor. Pag nawala po ang mga doktor, paano na po ang mga tao? Hindi naman po nila pwedeng gamutin ang sarili nila. Tsaka sabi ko nga sa inyo noong nakaraan, I don't agree sa house quarantine. Kasi nga sinabi ko nga sa inyo, what if naka-house quarantine ka nga, tapos 3 o 4 na membro ng pamilya mo, mahina ang immune system. E di, yun na naman ang mga panibagong host na paglilipatan ng coronavirus. Kaya mas maganda po, i-separate po sila and then give them intervention. Pag sinabi ko pong intervention, kailangan po palakasin ang immune system nila para ma-wipe out po yung mga symptoms nila na nararamdaman sa katawan nila. Kasi yung symptoms po na yan, kapag nagbigay kayo ng intervention, matatanggal po yan. I'm confident with that. Kasi ito po ang pinag-aralan ko. How to enhance immune system. Kaya lang po, hindi ko kayo pipilitin. Kasi sabi ko nga, kung hindi sila nakikinig, ibig sabihin, ayaw pa po ng Panginoon at this point of time. Ngayon, kapag gumalaw po ang Panginoon, everything will happen kung ano ang kagustuhan ng Panginoon at mangyayari yon in due time, kahit hindi po ako magsalita. Kaya lang ho, as a doctor, naaawa po ako dun sa mga tao. Lalo na po yung mga nakikita kong umiiyak. Kasi pag dinala na po yung COVID patient, from day 1 na dalhin siya, up to the last minute ng hininga niya, hindi nyo po makikita yung family member nyo hanggang sa i-cremate po. And that's the sad part of it. Yun po, dun po ako natatouch masyado. Pero hindi ko po pwedeng ipilit kasi alam nyo kung bakit. Naniniwala po ako na kapag hindi po gusto pa ng Panginoon, hindi mangyayari. And I'm trying my best na makakuha po ng protocol na magagamit ko para labanan si Corona. Kasi may idea na po ako. Pero I need to confirm and do more analysis at saka testing. Kailangan ko pong masubukan doon po sa mga pasyente na may PUI at PUM. Alam nyo, ayaw ng family kong gawin ko to, pero wala akong choice. Gusto ko pong tumulong. Hindi ko po ito ginagawa para sumikat, inuulit ko po sa inyo. Kasi kung gagawin ko po ito na gusto kong sumikat, noong pa pong panahon kanina, marami na po akong ginamot na remarkable cases. Pero wala po ako, hindi po ako nagpapa-interview. Pero ngayon, ako po mismo ang lumalapit. Dahil gusto kong i-educate yung mga tao na kung paano nila malalabanan at maiiwasan ang dreaded corona na yan.
Kasi sa totoo lang po, paanong nangyari na ang ordinaryong family ng sipon lang, naging ganito katindi ang epekto? Na wala silang makuhang gamot. Ako naniniwala pa rin po ako na hindi pa po panahon para lumabas yung gamot na yon. Kasi hindi pa po ina-allowed ng Panginoon. Kasi hindi pa po natututo ang tao sa pagkakamali niya. Pero naniniwala din po ako na kapag ang prayer nyo nandito, pakikinggan po tayo ng Panginoon. Kaya dapat po magdasal po tayong lahat na matapos na po ito. At saka po, this is not the time para po maging very judgmental. Kaya katulad ko, hindi ko po sinasabing magaling ako. Ang ino-offer ko po, yung knowledge ko and yung aking know-how within the past 26 years. Hindi ko po sinasabing perpekto ako. Pero kung itong nalalaman ko makakatulong para makapag-save ng buhay, ino-offer ko po. Pero kung hindi po ako pakikinggan, kasi nga po hindi kami nire-recognize, okay lang po. So be it. Kasi gagawa naman po ng paraan ng Panginoon para gamitin ako sa iba pa pong bagay. At yun ang paniniwalaan ko. Sana po, dito ko magamit yung aking nalalaman sa bansa natin. Hindi po sana sa ibang bansa na may kumakausap na sa akin. Tsaka this is not the time na magsisihan kahit magsisihan. Kasi wala pong magaling. Actually, sa totoo lang kung may magaling, natuklasan niya na po ang gamot na para dito. Lalo na't conventional. Yung mga scientist po na matatalino, sobrang talino, wala pong magawa ngayon. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi pa po ina-allowed ng Panginoon. Pero in due time, pag in-allowed ng Panginoon, lahat ito, wipe out yan. Tanggal lahat yung corona at magbabago lahat po ang ugali ng tao. Kasi sinasabi ko nga, siguro sa panahon na to, kaya nangyayari to, merong gustong iparating sa atin ng Panginoon. Kaya lang nga po, ang kapalit is medyo matindi. Buhay po ang kapalit. Kaya lang po, hindi naman natin matututunan ng leksyon kung hindi po tayo masasaktan. Kasi katulad nga po nung sinabi ko noong nakaraan, ang pasyente, nalalaman lang ang pain kapag matindi na ang sakit. Kaya hindi na inuulit na kumain ng bawal. Pero pag hindi pa po nararamdaman ng pain, kain pa rin po ng kain ng bawal. Yun lang po ang pinagbabasihan ko dyan. Sana po i-pray nyo na makakuha po ako at matapos ko po yung mga research na ginagawa ko para makagawa po ako ng protocol para dito. I'm really praying hard na makatulong po ako. Hindi lang po dito sa atin, pati sa ibang bansa. Kasi marami na po ang namamatay. Kung nanonood kayo ng balita, makikita nyo kung gaano kadami ang namamatay sa Italy. Kung gaano kadami ang namamatay sa US ngayon. Kaya lang po, wala ka naman magagawa. Pero pag tinitingnan ko po ang commonalities ng bawat isa, isa lang po nakikita kong diferensya at commonalities. Lahat po sila kumakain ng bawal. Lahat po sila acidic. Okay po. Doon po sa mga gustong magtanong, sige po, I'll try to entertain. Huwag nyo na pong antayin na maging severe pa po yung inyong COVID. Pag S-type pa lang po yung strain, gumalaw na kayo. Huwag nyo na pong antayin na maging L-type. Basta ako tinitingnan ko dito, kailangan nyo palakasin ang immune system nyo para malabanan nyo ang coronavirus. Yun lang po ang kailangan nyo gawin. Huwag po kayong kumain ng matatamis. Huwag po kayong uminom ng malalamig.
Kasi pag ginawa nyo po yan, na uminom kayo niyan, kumain kayo niyan, surely, mamimit nyo si corona. And that's bad. Okay po, dun sa mga tinuro ko po kanina para dun sa immune system, yung pinakalas po na sinabi ko, you try to do the contrast bathing. Yung pong sinasabi ko na maligo kayo ng mainit and then magbanlaw kayo ng malamig. Para po, ma-stimulate nyo ang immune system nyo. Kasi pag ganun po ang way ng pagligo nyo, yung pong immune system nyo na i-stimulate nyo. And that's good for the body. Okay po, may mga gusto pong magtanong. Sige po, mag-entertain po ako. Naman si Jay. Sinatin. Q&A. Questions and answer. Ano? Well, may nagsha-shoutout. Sana po may makapakinig na government official na gumalaw. Kasi willing po talaga ako. I'm challenging all those government official. Gusto ko po talagang makagamot ng PUI at saka PUM by using my modalities. Kasi wala pong nakakagamot totally ng corona sa conventional way. Pero hinahamon ko po kayo. Kaya ko pong gumamot. Basta immune system ang pag-uusapan natin. Wow, that's a very good question, Tito Nards. Gaano daw po katagal bago maging alkaline ang katawan if acidic? Depende po sa acidity ng katawan nyo. Pero sabi ko nga sa inyo, in the morning when you wake up, minom kayong 2 basong maligamgam na tubig, and then, before taking your breakfast, uminom kayo ng 1 baso ng apple cider vinegar or lemon water. The start of the day nyo pa lang, alkaline kayo. The whole day po, that day, alkaline kayo. Huwag lang po kayong kakain ng lahat ng sinabi ko kanina na pagkain na nagpo-produce ng acidity. Lahat po ng pagkain na nagpo-produce ng acidity, nagkokos ng inflammation. Kaya nga po, wala akong pasyente nagbinibigyan ko ng pain reliever kapag nagagamot ako. Kasi you know why? Kapag kayo ay acidic, prone kayo na magkaroon ng inflammation. At automatic, pag may inflammation, may pain kayo. Kasi wala po ako nakitang pasyente na acidic na walang inflammation. Lahat po ng may acidity, automatic may inflammation. Doon po sa mga regular patient ko, hi, hello po. Alam niyo po kung sino kayo. Doon po sa mga tanong pa, sige po, I'll try to entertain. Salamat din po sa pakikinig nyo sa akin. Nagpapasalamat po ako, taus-puso ako nagpapasalamat kasi hindi ko po kayo nakikita pero at least ini-apply nyo po yung natututunan nyo. At doon po sa ibang bansa, doon sa mga OFW na nasa Australia, nasa Italy, nasa New Zealand, nasa US, thank you so much for watching me. At thank you so much for applying kung ano man po yung sinasabi ko. And I was really touched doon po sa isang pasyente na nagpadala sa akin ng message na nawala daw po ang pagsakit ng lalamunan niya kaya nakatulog siya. Alam niyo po ba na kapag natatakot kayo, hindi po talaga kayo makakatulog. Definitely hindi kayo makakatulog. Kaya pag meron kayong fear, dapat po makipag-usap po kayo.
you try to contact someone para ma-release nyo po yung inyong mga nararamdamang anxiety, fear, at saka depression. Alam ko po lahat ng nasa ibang bansang mga nakikinig sa akin, kayo po ang candidate sa depression, sa anxiety. Kasi malayo kayo sa family nyo. And I agree, mahirap po ang malayo sa family, especially this time, na hindi nyo alam kung ano nangyayari dito sa amin, hindi nyo alam kung ano nangyayari sa family nyo. At masakit po yon. Kaya lang po, wala kayong choice. Kasi nga, sabi ko nga, you have to earn money. At kailangan nyo mabuhay. Kaya isinasacrifice nyo. Ganon din po yung mga nasa frontline na mga doktor. Alam nyo po, natutuwa ako. Marami na po akong fans na doktor na nakikinig sa akin. And I really appreciate it very much. Ibig sabihin po, yung mga doktor na ito, nagbabago na po ang kanilang pananaw pagdating sa alternative medicine. At natutuwa ako kasi nagpapaturo sila sa akin kung paano ang gagawin nila para lumakas ang immune system nila. Kasi akala nyo ba hindi sila natatakot? Natatakot din po ang mga doktor. Kaya lang po ang sinumpaan namin kailangan naming makatulong para bumuhay. Kung wala po kaming gagawin, natuupo lang ko po kami, it's useless. Katulad ko po, ino-offer ko po yung knowledge ko doon sa mga nakikinig sa akin na mga government official. Kasi pansinin nyo, uulitin ko po, pang-limang labas ko na po ngayon. Hindi po bababa ang PUI at saka PUM hanggat wala po kayong ginagawang intervention para mawala po yung symptoms na nararamdaman nila. Kasi yung symptoms na yon, meron po yung pinagmumulan, may core. Yung core po ang dapat magamot. Kasi once po na mag-start akong gumamot ng mga pasyente na ganyan, i-improve ko ang liver at saka ang kidney. I-improve ko ang lungs at saka ang kidney at saka ang lungs. Ang heart at saka ang liver. Kasi pag na-improve nyo po yan, pati yung kanilang cells, aayos po ang takbo niyan. Ako confident po ako nagsasalita sa inyo. Kasi ginagawa ko na po ito for the past 26 years. Kaya sana po sumunod kayo. Hindi ko po ito kinukuha sa Facebook. Lahat ng sinasabi ko. Lahat po itong sinasabi ko sa inyo, experience ko po ito sa mga pasyente ko. With exceptions nitong mga nire-research ko ngayon. Kasi wala po akong pasyente pa na nahawakan na may COVID. Yun lang po ang aking Pero kung makakagather po ako ng data, more data regarding the COVID patient, PUI and PUM, much better po. Kasi alam ko na po ang nangyayari sa takbo ng katawan nila. Pero kung wala po akong data, hindi po ako makakapag-analyze. Kailangan ko po yung data na yon. Kaya nga po, nung naglabasan na po yung mga namamatay na COVID patient, nagugulat po ako kasi isipin nyo, kadalasan diabetic at saka hypertensive. Tinignan ko po kung anong common factor. At yun nga po sinabi ko sa inyo, both of them are acidic. Both of them are malapot ang dugo sa katawan. Kasi if you want to be healthy, dapat ang dugo nyo hindi malapot. Kasi kapag hindi malapot ang dugo nyo sa katawan, ang oxygen level sa katawan nyo is maganda. Isa po ito sa ginagawa kong dahilan kung bakit yung po mga pasyente ko na may mga cancer, binabawalan ko pong kumain ng lahat ng mga sinasabi ko sa inyong bawal. Kasi once po na kumakain pa rin kayo ng mga kinakain nyo na bawal, hindi po matatapos. Ibig sabihin po niyan, yung pasyente, yung dugo niya, lalapot, magkakaroon po ng inflammation. Kasi ang katawan po natin, maganda ang pagkakadesign. Kapag may bacteria o pathogen, ang gagawin ng katawan natin, magpuproduce po siya ng antibody to counteract. Pero ang initial na gagawin niya is magpuproduce po siya ng inflammation. Yung inflammation po na yon, yun ang sign ng katawan natin na yung antibody natin lumalaban. Hindi po ako galit. Normal body temperature po ito. Doon po sa mga itinuro ko sa inyo, I hope, sana nag-take down notes kayo. Huwag niyo po akong tatanungin kung bawal kumain ng tinapay. Kasi inuulit-ulit ko na po, kanina pa po. Ito po yung sinasabi ko sa mga pasyente ko. Nagsasalita po ako ng 2 hours na, tapos ine-explain ko po kung paano pag-inom ng gamot, tapos po, ite-text po ako, doktora, alin po dito ang before, alin po dito ang after. Sa 2 hours po na pakikipag-usap ko sa pasyente, tapos tatanungin po ako ng doktora,
alin po dito ang before and after? Palagay niyo po ba, hindi ako magre-react? Kaya ang ginagawa ko po, sinasabi ko, tanungin niyo po na lang ang sekretary ko. Okay, that's good. Tita Susan Fatima Tamayo, that's a good question. Yung pong pasyente na nakakaramdam ng anxiety, usually, ang start po niyan, either salita ng salita or tahimik lang. Kasi nagbibuild po yan ng fear. Pag nagbibuild yan ng fear, ganun po usual ang manifestation. It's either tahimik na tahimik or salita ng salita. Then the usual na ginagawa niya po. Huwag po kayo mahiya. Sige po, magtanong po kayo sa akin. Meron pa po akong power para sumagot. Tapos po, kung ganyan ang pasyente na kasama nyo, kailangan po start nyo siyang kausapin. Huwag nyo pong hayaan na ma-build totally yung fear niya sa katawan niya. Kasi, may mga pasyente po na hindi nagpapakita ng fear, hindi nagpapakita ng kahit ano, basta blank lang. Yun ho ang hindi ko gusto. Kasi pag ganun po ang pasyente na parang tulala lang, that's not good. Kasi yun po yung tinatawag ko na may tendency na magkaroon ng suicidal attack. Kaya dapat po, i-observe nyo po yung mga family members nyo. Especially yung mga head of the family. Kasi sila po ang nagtatrabaho. At this point of time, kapag ang isang padre de pamilya, walang capability na magtrabaho, nadidisappoint po yan. In my experience for the past 26 years, yung po nagkakaroon ng anxiety, yung pong masyadong, shall we say, hyperactive, galaw ng galaw, or yung masyadong maraming activity na biglang na-stop. Doon po sa mga nakikinig sa akin ngayon, sana po mag-subscribe po kayo sa YouTube para at least po, mas marami po tayong matulungan na tao na makakarinig pa po sa mga sasabihin ko in the next coming days. Hindi ko po gustong magsumikat. Ang gusto ko lang po tumulong. Kasi kapag ma-share nyo po yung mga sinasabi ko dito sa mas maraming tao, mas maganda po ang magiging resulta. Mas marami po tayong buhay na maililigtas. Sana po pagkatapos ng COVID, makita ko po kayong lahat dito sa klinik ko. And I'm willing to regenerate you all. Thank you po doon sa mga nagte-take down notes. Salamat po ng madami. Kasi hindi ko man po kayo nakikita. Yung mga nagpapasalamat po, nandito po sa harapan ko. Salamat po ng madaming-madami. Ulitin ko po, sana po government official na gumalaw at entertainin yung aking ino-offer na modalities. Kasi sa totoo lang, sabi ko nga sa inyo, ang PUM, madali pa pong gamutin. Kasi sipon at saka start pa po ng inflammation yan. Hindi pa po yung ganun ka-severe. Hindi pa po yan pumapasok doon sa L-type. Nasa S-type pa lang po yan. Lahat ng strain na nasa S-type, mas madali pa pong gamutin. Bakit hahayaan pa po natin pumunta pa sa L-type bago po tayo gumalaw? Alam niyo, hindi ako lalabas dito kung alam ko lang po na ang conventional medicine ay may magagawa. But at this point of time, lahat po ng ni-research ko, na mga scientists na nagre-research about corona, isa lang ang recommendation nila. Kailangan i-enhance ang immune system ng tao para ma-prevent ang corona.
Yung clinic ko po, dito po ito sa Bay Garden, sa may Santo Domingo po. Ipopost ko po ito kapag katapos na po ng lockdown. Doon po sa mga gustong mag-regenerate. Kasi po nakakapag-regenerate ako ng cells. Kaya na po napapabata ko ang pasyente. Natatanggal ko po ang maintenance. Tapos po, nai-improve ko po ang gut microbiome. Yung gut microbiome nyo po, i-expound ko po yan sa mga susunod kong talk para at least maintindihan nyo pa po ng mas maigi. Sana po marami kayong natutunan sa akin sa araw na ito. Doon po sa mga nakinig, salamat po ulit ng marami. I think I have to say goodbye. Salamat po at naistorbo ko kayo pero binigyan nyo po ako ng time. Sa uulitin po, isa lang po bago ako magtapos. Let's all try to pray and pray that God will hear us. Kasi hindi na po, nakangiti po ako pero sa totoo lang, mahirap po yung dinadaanan natin ngayon. Hindi po normal. And ako, I learned na kailangan po nating magsisi sa mga kasalanan natin and ask for help. Kasi kung di natin nakikita ang corona, hindi rin po natin nakikita ang Panginoon. Pero nararamdaman natin ang presensya ng Panginoon. At pinaniniwalaan ko po yun. Kaya ako naniniwala ako na kung sino man ang mga nakikinig sa akin, yun ang mga binigay sa akin ng Panginoon para baguhin ko ang buhay at saka po gamutin ko. Yun po ang pinaniniwalaan ko. Kasi sa akin, hindi nangyayaring isang bagay nang walang purpose ang Panginoon. Naniniwala ako lahat ng bagay na nangyayari may purpose ang Panginoon. Kaya lang po, kailangan kumapit tayo. O kung hindi nyo na po kaya, magdasal kayo na kayo po ang kapitan ng Panginoon. Kasi mabigat po yung dinadaanan natin ngayon. Hindi po normal. This is the time for us to pray and ask for forgiveness. Okay po? Salamat po ng madami. Sa uulitin po lahat. Bye po, lahat ng mga pasyente ko. Salamat po. Doon po sa mga nakikinig sa ibang bansa, salamat po. Mag-ingat po kayong lahat dyan. And then, see you next time. Bye-bye. God bless.